ito mga idol, pakinggan po natin yung mga sasabihin ni Attorney Vic Rodriguez tungkol sa pagtanggal nila ni VP Sara Duterte at Pangulong Rodrigo Duterte sa NEC o National Security Council. Pakinggan po natin mga idol ang komento ni Attorney Rodriguez. Ito ba ay nagbabadyang marsyalo? Sapagkat tinanggal na yung mga tao na maaasahan sana nating ibalita sa sambayan ng Pilipino yung totoong estado ng ating seguridad. Sapagkat kung wala nang magsasabi ng totoo, pwede silang gumawa ng isang kwento na mayroong panganib na sa ating seguridad, whether external or internal threat. Yung Vice President bilang aktibong miyembro at bahagi ng National Security Council. Dahil ang Vice President ay may apelyidong Duterte. At ang sabi ng Malacanang, hindi raw po importante, hindi relevant ang papel ng Vice President ngayon, kaya siya itinanggal at hindi sinali sa National Security Council. Bakit hindi nila pinapaliwanag? Bakit kinakailangan tanggalin bilang miyembro yung mga dati ng Pangulo sa National Security Council? Tinanggal din bilang miyembro at aktibong bahagi ng National Security Council si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Tinanggal din si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Tinanggal din si Rodrigo Roa Duterte bilang miyembro ng National Security Council. Wala ng transparency. Ang usap-usapan kagabi nung yan ay lumabas na istorya, bakit mo kinakailangan tanggalin ang mga dati ng naging Pangulo? Mayroong wisdom yan. Mayroong discernment ang mga yan. May lamig ng ulo yan, kalmado yan, at makakapagbigay ng tama na advice sa kung sino man ang Pangulo. Dito makikita mo, kaduda-duda yung ginawang reorganization. Ito ba ay nagbabadyang marsyalo? O ito ba ay nagbabadyang na malapit na tayong tumungo doon sa pinangangambahan na lahat na magkaroon ng isang armadong sigalot o hidwaan laban sa ating kapitbahay na China? Bunsod sa pag-uudyok ng ating alyadong Amerikano. Importanteng malaman natin ito. Dahil pag nagkaroon, whether ng martial law o ng gera laban sa China, apektado ang buhay ng bawat isang Pilipino. At hindi nararapat tinanggal ang Vice President o yung mga dati na naging Pangulo. Paano ba natin malalaman yung tunay na estado at kalagayan ng ating bansa? Kung sila-sila na lamang ang mag-uusap, ang magdedesisyon at maghuhulma kung ano ang direksyon ng ating bansa sa mga darating na araw, linggo, buwan, taon at panahon. Ayun mga idol, hindi na nga natin maintindihan kung ano nang pinagagawa ng gobyerno natin ngayon. Kaya ito po yung sabi ni Attorney Panilo mga idol, kapag comment po si Attorney Panilo tungkol yan sa pagtanggal kay VP Sara at sa kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi ni Attorney Panilo dito, the removal of Vice Sara as a member of the National Security Council NEC, I'll advise presidential move. It smacks of dirty politics. Another Rosen measure to diminish the political star power of VP Sara. Yun po ang sabi ni Attorney Panilo. Ayun naman talagang dahilan dahil sa politika pinagtatanggal si VP Sara Duterte at Pangulong Rodrigo Duterte at sila ni Gloria Macapagal Arroyo, Joseph Estrada. Dahil sa politika po yan pinagtatanggal. Ano nang ginagawa sa gobyerno natin mga idol, hindi na po natin maintindihan kung ano pong mga pakay nila, bakit pinagtatanggal nila. Ang sabi nga ni Lingjao, napakatagal ng panahon, ngayon lang nangyari yan na pinagtatanggal yung mga member ng NEC, yung mga dating Pangulo, saka si Vice President Sara Duterte. First time nangyari yan. First time. Grabe mga idol. Akala mo naman nila, napakagaling nila magdesisyon. Iwan ko na lang kung anong mangyari sa ating bansa kung kapag talagang may threat sa ating bansa. Inibagyo nga Inibagyo nga sa Bicol mga idol Hindi na alam kung ano ang gagawin ng presidente natin mga idol. Kamot sa ulo. Magtatanong pa, ano ang gagawin natin? Sabay kamot sa ulo. Ang haba pa ng buntong hininga. Tapos, ano ang gagawin natin? Biruin nyo bagyo lang yun mga idol. Nahirapan na kung ano ang gagawin. Hindi na alam kung ano ang gagawin.
kamot na lang sa ulo. Bagyo pa lang yun mga idol, bagyo pa lang. Paano na kaya kung threat sa bansa natin ang mangyayari? Paano na lang? O di ba? Ibagyo nga lang sumusuko na hindi na alam kung ano ang gagawin Yung bagyong Christine sa Bicol region, hindi na nga alam kung ano ang gagawin niya doon Kaya pumunta doon tapos ng bagyo. Wala ng bagyo, tsaka pa pumunta dahil hindi alam ano ang gagawin. Ganun po kagaling mga idol. Tapos ngayon, yung mga magagaling, si Pangulong Rodrigo Duterte, magaling yan pagdating sa mga desisyon ng mga ganyan Dahil matalino yan Tapos tinanggal pa. Kala mo, napakagaling na talaga nila mag-desisyon sa mga bagay-bagay. Paano na lang kung magkaroon ng talagang sigalot ang bansa natin at sa ibang bansa, lalo sa China. Kapag desisyon ka sila kaya ng tama dyan, o ano-ano na lang i-desisyon nila dyan. Tapos isikreto na lang, ayon kay Atty. Rodriguez, isikreto na lang, sila na lang nakakaalam. Dahil wala na pong magsasabi sa taong bayan dahil pinagtatanggal na. Napipisarat sa si Pangulong Rodrigo Duterte. Tinanggal na sila. Sabi na nga ni Atty. Panilo, politics lang yan, politika lang yan. Grabe ng pamumulitika nila. Grabe na. Hindi ko lubos maisip mga idol na ni bagyong hirap nga hindi na nga alam ang gagawin sa bagyong Christine noon sa Bicol region. Kamot sa ulo, magtanong. Sabi pa na Pangulong BBM haba na nga, anong gagawin natin? Kita nyo ba yung video mga idol? Hindi alam kung anong gagawin, bagyo pa lang yan. Pinahupa ang bagyo saka pa pumunta doon sa Bicol. O di ba? Ang mangyari diyan, magkanamatay ng tao dito sa Pilipinas, magkaroon ng gira. Hindi na magpapakita yan, makauna nang tutakbuin sa ibang bansa. Dahil hindi alam ang gagawin. Tapos ngayon pinagtanggal na yung mga member na sa NEC. Gusto nila sila lang yung magaling. Sila ang magaling. Desisyon tungkol sa bansa natin. Kung talagang kakampi po natin ang Amerika at kalaban ng China, bakit yung presidente ng China ang inimbita ni Donald Trump, hindi ang presidente ng Pilipinas? O di ba? Parang pinaglalaruan lang kayo. Tinuring yung kalaban ang China. Tinuring yung kaibigan ang Amerika. At ang Amerika naman sinabi kakampi ang Pilipinas. Pero ngayon ang inimbita sa inaugurasyon ni Donald Trump, yung presidente ng China, ang Pilipinas, wala. Hindi inimbita. O di ba? Isipin nyo nga maigi yun. Lalo na kaya kung magkagulo ang bansa sa China, ano gawin? Yung mga tao na nagsasabi na ang Duterte pro-China daw, kakampi sa China, bakit ano gusto nyo? Gigirahin natin ang China? Kaya nyo bang saluin yung mga missile na lumilipad patungo sa atin? Iiwas ba yan sa mga sibilyan? Isipin nyo lang yung Ukraine. Isipin nyo yun. Gusto nyo bang maraming mawala ang buhay sa Pilipinas? Sibilyan? Yan ba gusto nyo? Kaya nyo labanan yung China? Puro missile ang gamitin yan palipad papunta sa Pilipinas. Atin, ano ang ipalipad natin doon? Bibirakit? Pampasko? Pang New Year? Isip-isip naman kayo. Isip-isip kayo. Tutulungan man tayo ng ibang bansa, pero siguro milyon-milyon na pong mawala ng buhay sa Pilipinas bago magkaroon ng tulong na yan. Isipin po nating maigi yan. Kaya dapat peace po lang po. Pag-usapan ng maayos. Hindi po tayo magkikipag-away. Dahil tayo rin po ang kawawa. Pakalaking bansa, awayin natin. Pakaliit lang po natin. Kulang tayo sa kagamitan. Yung budget nga sa militar na modernization binawasan pa nga binawasan pa nga. Kita mo lang. Kaya hindi natin maintindihan mga idol kung ano nang pinagagawa nila ngayon. Imbis na yung problema sa bansa ang atupakin, yung mga nagtataas ang presyo, tataas ang bilihin, mga singilang kuryente, tubig, ano pa dyan. Imbis na yan ang atupakin nila, presyo ng bigas, inaatupak pa yung mga ganyang bagay na pampolitika lang. Grabe, nakakadismaya mga idol.
Kaya wala na tayong mga maasahan na yun mga idol, kundi si BP Sara na lang talaga. Si BP Sara na lang ang pag-asa ng bayan. Kaya walang iwanan mga idol. Support po tayo kay BP Sara. Walang iwanan dahil ang mga Duterte lang talaga ang nagtutuong nagmamahal sa bayan at makakatulong sa taong bayan at sa bansa natin. Kaya kung bago lang sa channel ko mga idol, huwag sana kalimutan mag-subscribe at paki-like ng video para dumami po tayo dito mga idol sa channel ko. At maraming salamat sa inyo mga idol. Ingat po, God bless po sa inyo at peace po tayo lahat.